COMELEC Chairman George Garcia mayayari kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa iligal na pagsuspinde ng proklamasyon sa dalawang party list na nanalo ngayong eleksyon. Mga party list dumulog na rin sa Korte Suprema para ireklamo si George Garcia. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Sumablay nga ng todo si COMELEC Chair George Garcia matapos niyang suspindihin ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List. Magugunitang nakailang termino na ang Duterte Youth Party List tapos ngayon ay bigla na lang sasabihin ni Garcia na hindi sila rehistrado sa COMELEC. Masyadong halata ang pamumulitika nila. Humingi na rin nga ng saklolo ang Duterte Youth Party List sa Korte Suprema kaugnay sa pagsuspindi ng COMELEC sa kanilang proklamasyon. Hindi naman papalagpasin ni Senator Rodante Marcoleta ang ginawang ito ni George Garcia, lalo pat matagal nang may bangayan ang dalawa dahil sa pagiging bayaran ni Garcia. Ay naku po, mukhang may kakaharaping matinding kaso ito si COMELEC Chairman. Mukha talagang sumablay siya ng todo-todo dito sa desisyon niya na hindi proclaim ang dalawang party list. Kasi alam nyo mga kababayan, kung talagang ikaw ay nanunood at nakikinig ka ng mga issue sa eleksyon, ay napakadami pong mga disqualification case na inihain sa COMELEC para sa mga kandidatong sinasabing nirereklamo. Pero tila dalawa lang ang pinag-initan. Ako. Kung matatandaan ninyo, di ba, yun nga pong kay Mayor Digamo na may nagreklamo po doon dahil siya po ay mayor ng 2nd District dyan sa Negros pero tumakbo siyang congresswoman ng District 3. So doon pa lang ay makikita mo ng lihitimo talaga yung ganong klaseng reklamo na tila hindi inaksyonan ng COMELEC. Hindi lang po yun mga kababayan, pati po yung kay Tulfo. Sabi nga ng isang nagrereklamo dito kay Tulfo, parang hindi po inaksyonan yung dapat aksyonan. Naku po. Kung ang concern ni paulit-ulit na sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia na sinasabi niya dapat yung mga may disqualification case dinidinig muna bago i-proklama. Ang problema natin doon mga kababayan, kung ganun sana, bakit po ipinroklama yung mga may mga disqualification case? Mas matindi pa nga itong kay Erwin Tulfo Kasi kay Erwin Tulfo, ang issue niya ay yung kanyang citizenship. Abay, pambihira ho, tatakbong senador. Tapos ang di umano, yung alleged citizenship niya ay pagiging Amerikano niya. Na dati pa daw ho siyang nagsilbi sa armed forces ng Amerika. Hindi po natin sinasabing totoo yan. Pero yan po ay isang aligasyon na dapat pong harapin ng COMELEC. Kung yan ay mas mabigat kesa naman dito sa aligasyon na ibinabato ho dito sa dalawang party list. Una nga ho, di ba, kung maalala ninyo, kung mapapansin nyo doon, yung unang party list na dinisqualify na itong BH, di ba, yung Bagong Henerasyon ni Ma'am Herrera o ni Congresswoman Herrera, yun nga mismo, walang reklamo, anak ng uweteng. Di ba? Walang complain, walang patawag, walang summon, walang subpoena, wala. As in, wala talaga, as in nada. Wala silang natanggap, basta na lang actually nandun na daw sila para sa proclamation and hours before, biglang hindi daw sila ipoproclaim. Alam mo yung mga ganyang galawan. Ito mga kababayan, tansya ko lang naman po ito. Yung mga ganyang galawan, halatang merong tumawag. Ano sa tingin ninyo? Hindi, kasi yung bigla-bigla kang nagdi-decide ng ibang desisyon na supposedly
dapat yan ay pinag-aaralan. Yan ay pinag-uusapan. Diba? Yan po dapat ay pinag-uusapan ng board, pinag-aaralan yan, ina-announce yan ahead of time. The mere fact na pinayagan ninyong mangampanya, abay, isang katarantaduhan na hindi nyo i-proclaim pag nanalo. Eh kung may questionable pala, bakit pa ninyo pinangampanya? Kung may nakikita kayong problema, una pa lang, ba't nyo tinanggap yung certificate of nomination na pinapasa ng mga party list, di ba? Bakit ninyo tinanggap? Anong ibig sabihin yun? O ibig sabihin, no, meron ng kasagutan dun sa mga inireklamo. Ngayon, biglang last minute, biglang sasabihin mo, hindi ko na ipoproclaim to. Naku po, halatang may tumawag sa inyo. So ito nga po yung sa COMELEC. Ganyan po yung nangyari. Ngayon, pag-usapan natin, ha? Ito, sige, papanoorin Labis natin. na ipinagtataka ng bagong henerasyon party list ang naging batayan ng National Board of Canvassers para ipagpaliban ang proklamasyon sa kanilang pagkapanalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa isang opisyal na pahayag, kinuwestiyon ng BH Party List ang biglaang pagsuspinde ng NBOC sa kanilang proklamasyon bilang isa sa mga nanalong party list sa House of Representatives. Giit ng BH Party List, wala silang natanggap, nakita o kahit narinig ukol sa umano'y kanilang kaso. Kaya naman kino-question ito kung papaano sila sasagot o mapapanagot sa isang akusasyon na hindi nila nalalaman o walang anumang detalye. Giit ng BH Party List, sila ang kinatawan ng 319,803 na mga botante na anila ay dapat na irespeto ng COMELEC. Ayon sa grupo, handa silang harapin ang anumang reklamo laban sa kanila. Subalit hanggang hindi ito maayos na naisa sa publiko at dumadaan sa tamang proseso, ito ay maituturing na paglabag sa saligang batas ang pagsuspinde sa kanilang proklamasyon. Ayun. Alam nyo mga kababayan, para lamang po maintindihan natin, iyan po ay parte pa rin po ng ating konstitusyon. Ano ibig sabihin ko? Always remember the basic foundation or the skeleton of all laws, all whatever kautusan yan, di ba? Ay ang konstitusyon. And the constitution says everyone must given a due process. Kung ang problema ay Marcos ito na naman ginagawa ng bata mong si Garcia, medyo sabit-sabit na naman. Ito ay maituturing na paglabag sa saligang batas ang pagsuspinde sa kanilang proklamasyon. Samantala, plano naman ng Duterte Youth na questionin sa Korte Suprema ang desisyon ng NBOC na ipagpaliban ang kanilang pagkapanalo sa eleksyon. Sa isang statement, sinabi ng Duterte Youth na ito ay hayagang pag-abuso ng COMELEC sa kanilang kapangyarihan. Sinasabing ipinagpaliban ang proklamasyon ng Duterte Youth dahil sa kasong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila noong September 2019 dahil sa umano'y misrepresentation sa sektor na kinakatawan ng grupo. Ayon sa Duterte Youth, kung talagang seryoso ang reklamong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila, bakit sila pinayagan na maupo sa Kamara matapos nilang manalo noong 2022 elections? Gayon din ang pagpayag ng komisyon na muli silang kumandidato para sa halalan 2025. Yun nga ang problema dun Hinayaan noong 2022, tapos 2025 pinatakbo pa, tapos sasabihin nung nanalo ng 2 million mahigit. Wala. Kasi alam nyo kung bakit? 3 rin yan. 3 congressman din yan. Sino na naman ang makikinabang doon sa mababakanting 3 na yun? Kasi 2 million mahigit ang kanilang boto. Sino na naman? Alam naman natin kung sino lagi nakikinabang sa mga ganyan. Giit ng Duterte Youth Party List, hindi nila kasalanan kung hindi pa rin naaaksyonan ng COMELEC ang tinawag nilang hawsyaw na kaso. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na may proseso silang kailangang sundin. Hindi po nangangahulugan na maaaring hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Nangako naman ang komisyon na kanilang re-resolbahin ang issue sa 2 party list bago mag-June 30. Joanano, UNTV. Ay nako. Hindi. The mere fact na hindi niyo pinroclaim,
yun na isang malaking katarantaduhan na kahit bumawi pa kayo. Hindi, ako feeling ko yung sinasabi nilang June 30, hindi, pwede naman ma-proclaim bago mag-June 30. Sinasabi lang nila yan kasi titingnan nila kung yung taong bayan magagalit, kung mananahimik. Kaya nga tayo, nananawagan tayo dun sa 2 million na mahigit na bumoto sa Duterte Youth. Pati doon sa bumoto sa BH na 300,000 plus. I-voice out ninyo yung inyong galit dito sa COMELEC, lalo na kay chairman. Mali po yan. Again, voice out lang, hindi magrebelde. Yung mga nakikinig na naman dyan, natatanga-tanga. Di ba? Huwag kayong tatanga-tanga. So, voice out lang po ang sinasabi natin. Ilabas ninyo. Kasi alam nyo, malaking bagay yung, yung public opinion sa mga pangyayari. Kaya nga, alam nyo, itong darating na impeachment, darating na mga issue sa lipunan, ay naku po, maniwala ho kayo sa akin. Your public opinion matters most. Nok ng wewe. English yun, hayop. Shucks. Totoo po, walang biro ho. Malaking bagay po yung ating public opinion. Kaya ipahayag ninyo. Ito nga may papakita ko sa inyo ha. Ito, mas matindi po itong issue kesa dito sa tawag dito sa Duterte Youth o dito sa pangalan nitong isa, yung BH. Ito ay mas matindi pang issue. Panoorin natin to ha. Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabo ko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the Yan, nahimik na yan, di ba? May dokumentong lumabas na binawian ng passport anong pangalan na? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Yung Amerikanong pangalan niya. Di ba? Binawian. Bakit? Kasi medyo kalokohan, di ba? Ito na lang We have all the capacity to ask our friend America. Di ba? We have DFA. You can coordinate with DFA. Is this true? Is this document real? Na talagang itong Ervix ba yun? Si Erwin Tulfo? Don't tell me wala kayong COMELEC, wala kayong koneksyon sa Amerika. Imposible po yan. Kayo nasa gobyerno ng Pilipinas. You have ways to communicate with the America. US. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent, pinayagan. Mantakid mo Hindi na nga pinayagan siya maging secretary. Di ba hindi siya nako-confirm ng doon sa yung parang yung confirmation committee ng legislative dahil nga po sa problema ng citizenship, sa issue ng citizenship. Tapos all of a sudden naging congressman ng ACT-CIS. Ang lupit nyo, Brad. And now, pinatakbo ninyo at pinroclaim ninyo bilang senador, di ba? Kung walang problema yan, at kung walang issue yan, bakit hindi man lang na-confirm yan nung siya ay naging secretary? Pangalawa, ano itong dokumento nito na lumabas na siya ay isang may hawak na American passport? Hindi ko sinasabing confirm. That's why I keep on saying na meron namang capacity itong COMELEC to double check with the DFA natin, to coordinate with the US Embassy if this is true. You have the ways to do it. Pero ano ginawa ninyo? Inupuan nyo for 3 years. Tapos pinayagan ninyong ma-proclaim. Yun nga yung question dun Bakit etong nangyari sa Duterte Youth at sa BH,
biglang nag-post kayo, biglang, sandali, may disqualification case. Diba? Anak ng tutsa yan. Oh. Kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? Ay, nako, how much? How much daw? How much? How much? Shit. Tanong natin kay Marcoleta. Hindi kasi si Senator Marcoleta ay meron siyang akusasyon before na merong offshore account daw itong si COMELEC Chairman Garcia. Now that he is a senator, let us ask Marcoleta to investigate and have a hearing. Gawa tayo ng reel. Congressman Marcoleta, mananahimik na lang ba sa COMELEC? Yes or no? Yan ang tanong dyan. Ha? Tingnan natin. Pero ako, kumbinsido ako na gagalaw yan si Congressman Marcoleta. Matapang nga tao yan eh. Oo, matapang nga tao yan. Talagang may prinsipyo yan. Hinahangaan natin mga Duterte supporter yan. So, sa tingin ko, hindi naman siya, he will not fail us, di ba? Ngayon, ang talagang panawagan ay itong si COMELEC chairman ay talagang managot. At isa pang panawagan ay magkaroon talaga ng manual counting para makagawa ng batas na to really, kasi yung nangyari, nasa konstitusyon natin yan eh. Di ba? Nasa konstitusyon natin yan na dapat may manual counting kasabay nung automation, di ba? So hybrid. Nagtataka nga tayo, bakit hindi ginagawa? So dapat gumawa pa ng batas na i-implement ito na maayos. Pag hindi in-implement, I don't know kung anong parusang pwedeng gawin natin sa mga COMELEC commissioner, di ba? Pero dapat i-implement ito. Required na bilangin manually ang yung mga election na returns, diba? Dapat po bilangin talaga siya. Para ikumpara doon sa digital. Para pagka hindi siya pareho, abay may problema tayo. Sabi nga, merong nakasingit. Mahirap yan sa mga mag-aasawa, bigla may nakasingit sa asawa mo. Yung kumpare mo, gano'n. Kung hindi man kumpare mo, baka yung tubero, pinasukan ng tubo. Mahirap yan, mga nakasingit. Yeah, kaya dapat magkaroon ng batas dyan. O, tuloy. How much do you value the Constitution? Ayan. Yung pala naman na ibig niya sabihin ng how much do you value the Constitution? Kayo naman, masyado kayong judgmental. How much you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the U.S. to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba Are you? kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan?
Naunawaan mo ba? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi. Sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yon. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Nako po. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan Naku po. mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us. Filipinos, rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Gawa tayo ng reel. Congressman Marcoleta, mananahimik na lang ba sa COMELEC? Yes or no? Yan ang tanong dyan. Ha? Tingnan natin. Pero ako, kumbinsido ako na gagalaw yan si Congressman Marcoleta. Matapang nga tao yan eh. Oo, matapang nga tao yan. Talagang may prinsipyo yan. No, hinahangaan natin mga Duterte supporter yan. So, sa tingin ko, hindi naman siya, he will not fail us. Di ba? Eh, ngayon, ang talagang panawagan ay itong si COMELEC chairman ay talaga managot. At isa pang panawagan ay magkaroon talaga ng manual counting para makagawa ng batas na to really, kasi yung nangyari, nasa konstitusyon natin yan eh. Bilang na lang nga ang araw ni George Garcia dahil siguradong tatapusin ni Senator Rodante Marcoleta ang pagpa-power tripping niya. Ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Just leave your comment and opinion below. Maraming salamat!